Yeah, good morning po sa ating lahat. Ako nga pala po si Norwin Roldan, from PDRRMO, Camarines Norte, at isa po sa Community Organizing Development Unit, at isa rin po akong licensed professional teacher, major in Animal Science. So tuturuan ko po kayo ngayon kung paano po mag-grafting. So mag-graft po tayo ng cotton fruit o yung santol. So kung makikita nyo po sa inyong harapan, may mga gamit po tayo dito. Ito po yung mga tools na ginagamit sa pag-graft. So meron po tayong tinatawag na pruning shear. So pwede rin po siya pang prune. So then pwede rin po siyang pangkuha ng sayon. Then kung wala po kayong pruning shear, so pwede po tayong gumamit ng cutter. And then so sa panahon po natin ngayon, so makabago na. So 2-in-1 na po siya. May pang-cut na po siya, may pang-pruning shear na siya. And then kung mapapansin nyo po itong part na ito, so may orange na ito, so pwede na rin po siya pang-cut. Kasi yung iba nahihirapan pag slice sa paggagawa ng grafting. And then isa rin po sa kailangan natin is yung grafting tape. Tantali po natin dun sa ating gagawing grafting. And then syempre kasama rin yung sayon. Ano ba yung sayon? So ang sayon po, ito po yung galing po dun sa mother tree na namumunga na. Kasi kung mag-grafting po tayo, dapat ang kunan natin na sayon is yung mga namumunga na. Para 1 to 1.5 year, pwede na po siyang mamunga. At syempre, kasama po yung ating rootstock. So ito yung galing sa seeds na kung ano man yung i-graft po natin. So ngayon, mag-graft po tayo ng cotton fruit, yung santol na tinatawag. So simulan po natin. So una, pipili tayo, at least pencil size na po yung laki ng ating kukunin na rootstock. Ay napili man yan, kalamansi, So kailangan pencil size. At syempre, kung kukunin po natin sayon, pencil size din po dapat. Pero galing na po sa mother tree, yung namumunga na. So ikakat po natin dito. Ikakat po natin siya dito. Yan. So kung mapapansin nyo po, ayan. Hindi na tayo gumamit mga makalumang ginagamit natin na hinihiwa pa natin yung kabilaan. Ito po, sa 2-in-1 nagamit, isang squeeze mo lang, makikita na natin yung resulta. And then yung sayon, ganoon din po ang gagawin po natin. So nga pala, kung ang sayon po na pagkukunan ninyo, yung kinuha niyo yung sayon na nanggaling sa malayo, make sure po na balutin po natin ng towel or tissue, basahin po natin at ilagay po natin sa plastic, para hindi po siya matayo. Ikakat rin po natin dito. Ayan, pagkakat, so makikita nyo na po, meron na siyang B-shape. So yung B-shape po na yun, ilalagay po natin dito, isasaksak po natin siya. Ayan. So napakagaling. So ganito po yung mangyayari. Yung rootstock, yung batang puno. And then, ito yung mother, yung namumunga na, galing sa mother tree. So ngayon po, kukuha po tayo ng grafting tape. So tatalihan po natin siya. Yan. So dito po nagkakatalo-talo. Yung sa pagtatali na sinasabi. So kasi once po na may tali po natin yan, magiging result po yan, dapat pag ginawa po natin yung ating sayon, pag pinila po natin kasama yung rootstock, dapat hindi siya mabubunot tulad nito. Parang ganito. Pag hinila mo siya, hindi siya natatanggal. Ibig sabihin maganda yung pagkakatali. Kaya yung iba, sir, bakit hindi po nabuhay yung aking ginawa? So, maaari pong may mali din sa pagtali.
Kaya hindi siya nabuhay. Isang reason po yun. So doon po nagkakatalo-talo sa pagtali, sabi ng ibang mga nag-grab. So ayan, natanggal. Yan, talihan po natin. So dito po, itong part na ito, dapat ito yung nakataling masyado. Yung part na yan. Masyadong sticky ang ating pantali. So kung wala po naman kayong grafting tape, so pwede po yung sa ice candy, bakin nyo lang po yung sa ice candy o sa plastic yellow. Yung sakto lang, at least 1 inch. So pwede nyo po siyang ipangtali. So kung wala kayong grafting tape. Pero nabibili na po yun sa Shopee. Then pag nasa video na po ng ganyan, putulin niyo po yung mga excess tape. Yan, putulin niyo lang po yan. Then, pagkatapos po nito, kailangan niyo po siyang balutan ng plastic. So, balatan niyo ng plastic. So, balutan niyo po ng plastic dito. Sa ganda na dito, then talihan po sa baba. So, hintayin po natin siya na sumusubong, yung mag-sprout yung kanyang talbos. So, 30 days, meron na po yan. Ayan, kung wala tayong pambalot na plastic, pwede ito. Balot natin pataas, para makipa rin yung moisture ng ating sayon. Yan, hanggang taas po yan, hanggang sa kanyang talbos. So, kukuha pa rin tayo ng plastic. Babalutan natin ito ng plastic. Ayan. Pag ginila natin, dito na lalaglag. Then po natin yung resulta nito. After 1 month, nakikita pa natin yung result.